Magandang hapon po sa ating lahat. Batiin natin ang ating katabi ng magandang hapon na mayroong pagtapik sa balikat ng ating katabi. Tapikin nyo. Yan. Alam niyo po, siguro magtatanong kayo, sino kaya itong bagong mukha dito sa San Antonio de Padua? Ako po ay si Bishop Alan Dialogo. Ako po ang obispo ng Diocese ng Sorsogon sa Bicol. Bakit ako nandito? Ako po ay nag-stop over lang. Galing ako sa Bicol at patungo ng Cagayan de Oro para mag-attend ng CBCP Plenary Assembly bukas. Kaya lang wala ng flight ngayong hapon papunta doon. Kaya sabi ko kay Father Vic, kung pwede akong makitulog dito sa inyo. Kaklase ko ho si Father Vic sa seminaryo. Pero mas matanda ho siya sa akin. Akala ko makikitulog lang ako at makikikain. Sabi ko, pwede ba mag-concelebrate lang? Kasi wala pa akong misa galing sa Sorsogon. Sabi niya, ikaw na lang ang magmisa ng 5:30. Kaya ako naman ho ay masunurin sa kaklase ko, kaya tinanggap ko ito. Alam niyo po, tayo mga Pilipino, bahagi na sa atin ang pagmano sa mga nakakatanda sa atin, o sa mga pari, o sa obispo, mga obispo. Sa amin sa Bicol, ang mga tao ay magmamano at hahalik pa sa singsing ng obispo. Kaya 2 beses yan. Mano dito, halik pa dito. Yan. Noon, kung dadalo ka sa mga handaan o kaya kapiyastahan, lahat ng mga nakakatanda sa iyo ay magmamano ka. Kung sinong nandyan. Kasi pag hindi nagmano, magtatampo, masasaktan ang nakatatanda. Sasabihin, wala ng paggalang ito. Hahawakan mo ang kamay at hahalikan mo ito. Tanda ito ng pagbibigay galang sa mga nakatatanda. Ngayon, marami ng kabataan ang nagmamano pa rin pero may distansya na. Hindi na lumalapit at hindi na hinahawakan at hinahalikan ng kamay. Ganito na lang. Wala ng connection. Mahalaga po itong connection sa pamamagitan ng paghawak. Naalala ko, noong maliit pa ako, pag napapaso o naiipit o nasasaktan ang daliri ko, hahalikan lang ito ng nanay. Aba, titigil na ako sa pag-iyak, nababawasan ang sakit nito. Naranasan niyo ba yan? Gaano kahalaga ang touch? Ang paghipo, ang paghawak. Pag tayo ay hinihipo, hindi yung ibang kahulugan ng hipo, ha? At hinahawakan natin ang isang tao na mahal natin, o isang kaibigan, o kapag
naramdaman ang ating paghipo, sinasabi natin sa Kanya, I care for you. Ang touch, ang paghawak, ang paghipo ay mayroong kapangyarihan. Ito ay nagbibigay buhay, nagpapakita ng pagmamahal. Naalala ko, nung ako'y nag-aaral sa Roma, marami hong mga manlilimos doon na mga ang gaganda para mga artista. Naka-make up pa, may mga earrings na gold. Wala naman ho akong pera dahil ako'y estudyante. Kaya pag nasasalubong ko sila, tinatapik ko lang ang balikat at nag-smile na siya. Wala akong ibinibigay, subalit nababago ang mukha nito. May kapangyarihan ang touch. May kapangyarihan ang paghipo, ang paghawak. Gaano ito kahalaga? Gaano kahalaga ang paghipo, paghawak? Napakahalaga po nito. Kahit si Jesus ay ginamit ito. Alalahanin natin na si Adan, na hinipo rin ng Diyos sa kasaysayan ng paglikha ng Diyos sa tao. Alam nyo, napakaganda ng naipinta ni Michelangelo tungkol sa paglikha ng Diyos sa tao doon sa kisame ng Sistine Chapel sa Vaticano. Ipinakita niya na inaabot ng Diyos ang kamay ni Adan na walang buhay at nangihina. Sa paglalarawan po nito ng paghipo ng Diyos sa kamay ni Adan, pag tiningnan mo ito, ang obrang ito, mararamdaman natin ang pagdaloy ng buhay mula sa kamay ng Diyos patungo sa kamay ni Adan. Parang inuulit-ulit ito sa pamamagitan ng pagtakpik sa katawan ng kapapanganak lang na sanggol para magpakita ng tanda ng buhay o siya ay buhay. Tinatapik ito sa puwet, sa katawan. Kanina, ano ang naramdaman niyo nung pagbati ng katabi niyo ay may kasamang pagtapik? Maraming magkasintahan siguro dito ang nagsisimba. Ang mga magkasintahan o mga mag-asawa na naglalakad sa pasyalan na magkakapit kamay, nagpapahayag ito sa buong mundo kung gaano ka-espesyal sa kanila ang bawat isa. At nakikita natin sa mga simbahan na ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng kanilang pagmamahalan pagkatapos ng 50 taon ng pagsasama, magkahawak kamay, tanda ng matatag na pagmamahalan at pagbibigay ng buhay sa isa't isa. Ang kapangyarihan ng touch o paghipo o paghawak ay nakikita rin sa mga panahon ng kalungkutan o kapighatian. Ang mga nawawalan ng mga mahal sa buhay, sa ating pakikiramay,
Hindi sapat ang mga salita lamang. Niyayakap natin sila ng mahigpit, na matahimik, na sinasabi nito, ang kawalan niya sa inyo ay kawalan din sa amin. Kasama niyo ako sa inyong kapighatian. Ang touch, ang paghipo, ang paghawak ay nagpapahayag ng pagmamahal at pag-aaruga. Subalit, sabi ni Jesus, hindi sapat yan. Hindi sapat ang paghipo lamang. Hindi sapat ang paghawak lamang. Hindi sapat ang touch. Kailangan ang pananampalataya. Sa dalawang kwento sa Ebanghelyo, natalo ni Jesus ang karamdaman at kamatayan. Sa bawat kwento, ipinakita ni Kristo na ang susi ay pananampalataya. Tingnan natin ang mga pangyayari. Ang babae na dinudugo sa loob ng 12 taon, di ito alintana sa kanya. Hinanap niya si Jesus. Walang makapagpagaling sa kanya. At lalo pang lumala ang kanyang sakit. Naubos ang kanyang ari-arian. Naglaho ang kanyang mga pangarap. Subalit, sabi ng kanyang pananampalataya, ang Diyos na mapagpagaling. Si Jesus ay papagalingin ka. Subalit ang tanong, hihipuin kaya siya ni Jesus? Batay sa batas ng mga Hudyo, ang kaniyang pagdurugo ay siyang sanhi ng nasya ay itinuturing madumi. Kaya hindi siya karapat-dapat na magsamba o bawal dumalo sa sinagoga. Para sa kanya at para sa mga Hudyo, padusa ito ng Diyos sa kaniyang mga kasalanan o mga kasalanan ng kaniyang mga magulang. Sa kabila ng mga ito, hinawakan pa rin niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Naramdaman ito ni Jesus at sinabi niya, ilinigtas ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka at magaling ka na. Pag walang pananampalataya, hindi mangyayari ang pagpapagaling. Ang paghipo, ang paghawak na may pananampalataya, ipinapakita ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sa mga karamdaman. Ganon din ang nangyari sa anak ni Jairo. May kapangyarihan si Jesus kahit nasa kamatayan. Ang isang bangkay ay hindi rin dapat hawakan. Subalit hindi ito sinunod ni Jesus at sinabi niya, huwag kayong matakot, manalig kayo. Si Jairo ay nanalig kahit na ito ay nangangahulugan ng pagsalungat sa mga batas ng mga Hudyo. Naging susi din ang pananampalataya para mabuhay ang kaniyang anak. Mga kapatid, may mga kanya-kanya din tayong mga sitwasyon sa buhay na parang wala ng pag-asa. Ayan, may malaking salita, pag-asa. Nakita ko kanina. O wala ng lunas ang ating mga suliranin sa buhay. Sa mga ganitong mga panahon o mga pangyayari sa ating buhay, marami sa atin ang humahawak o humihingi pa ng paghipo ng Diyos. Hindi nakapagtataka kung bakit marami sa ating mga Pilipino ang humahawak sa mga larawan o mga tanda
ng presensya ng Diyos, mga religious articles, lumalapit tayo sa Eucharistia o sa tabernakulo para maramdaman ang pagmamahal at pag-aruga ng Diyos at mga banal. Gaya ng babae at ni Jairo sa ating ebanghelyo, naging matatag sila sa kanilang pananampalataya sa gitna ng mga sitwasyon na parang wala ng pag-asa. At dahil sa kanilang matibay na pananampalataya, hinipo sila ni Jesus at natamo ang kanilang mga kahilingan. Sa gitna ng mga pagsubok at mga suliranin sa ating buhay, na kung minsan ay parang wala ng pag-asa, lalo tayong maging matatag sa pananampalataya at pananalig sa Diyos na mapagmahal at mapag-aruga. Hihipuin din tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Amen.